Matinding balita 'to mga kapatid 'no. Sabi ng isang poll sa US at Western Europe, ine-expect nila mga kapatid na magkakaroon ng nuclear World War III within 5 to 10 years from now mga kapatid 'no. Sabi nga rito, according to a poll, no, sabi sa isang poll, Americans and Western Europeans believe the next World War could occur as early as 2030. Ngayon pa nga lang mga tol, nakikita na natin kung gaano nag-iinit ang mga bansa sa mga awayan nila, di ba? Israel, laban sa Palestine, sa Yemen, sa Iran, Russia, Ukraine, China, Taiwan, Philippines, Japan, US, mga tol, tapos eto Pakistan, India, no, pare-pareho mga kapatid, etong mga malalaking bansang to, pare-pareho silang mga merong nuclear warheads. Kaya nga sabi sa isang poll, US and Western Europe, ine-expect na nila mga kapatid as early as 2030. Pwede nang mangyari etong World War III, nuclear war mga tol. Ito, alamin natin tong balitang to mula rito sa WION. Panoorin natin mga kapatid at magbigay tayo ng reaction video. Magbigay tayo ng opinion at commentary mga tol. No? Bago natin to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Nearly 80 years since the end of the Second World War, Americans and Western Europeans believe the next World War could occur as early as 2030, just 5 years away. 2025 ngayon, just 5 years away na lang. Diba? Pwedeng mangyari. Actually, pwede nga mangyari kahit next week next month, next. Diba? Sa susunod lang na taon, pwede mangyari yan. Depende na lang talaga sa mga leader ng bansa. Nasa sa kamay nila mga tol ang magiging kapalaran ng daigdig. Isa lang sa mga warlords na to mga tol ang magpakawala ng tinatawag na nuclear. Sunod-sunod na yan, tuloy-tuloy na yan. Diba? Sabi nga, babalangan ni Putin kapag talagang madedehado na yung bansa nila o maiipit na sila mapipilitan na silang gumamit nito Kumbaga, pare-pareho tayong talo na, wala nang mananalo. Kaya sa kami lang ang matalo, damay-damay na tayong lahat. 'Di ba? Wala na tayong papakinabangan sa mundong 'to. Ganun ang gustong mangyari nitong mga 'to According to a poll by YouGov, a British market research and data analytics firm, between 41% and 55% of respondents in the US, the UK, Germany, France, Italy, Spain were of the view that another world war could occur within the next 5 to 10 years. Okay mga kapatid, klaro lang natin, ito'y ayon sa isang poll. Dito sa Pilipinas, mas kilala yan bilang survey. Diba? Ayon sa mga respondent, naniniwala sila mga tol na within 5 to 10 years pwedeng mangyari etong World War III dahil siguro dahil sa napapanood nila, dahil sa mga nakikita nila, 'di ba? Pero hindi ito nangangahulugang accurate. 'Di ba? Hindi ito nangangahulugang ito na talaga yung mangyayari. Yan ang dapat nating itanim sa isip natin mga tol. Pero lagi nating tatandaan, bago pa man tayo ipanganak sa mundong 'to, bago pa man ipanganak ang mga magulang natin at mga ninuno natin, 'di ba? Nasa Bible na 'yan. 'Di ba? Nandiyan na sa Bible nakatala ang mga magiging kaganapan sa hinaharap. 'Di ba? Magkakaroon ng digmaan, aalingaw-ngaw ang mga digmaan, titindig ang bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng tagutom, 'di ba? Lalaganap ang salot. Pero wag daw tayo mag-alala, kailangan lahat mangyari ang mga bagay na 'yan. Sabi kailangan mangyari ang mga bagay na 'yan. So hindi talaga natin mapipigilan 'yan mga tol. Pero hindi pa yan ng wakas. Ito'y panimula pa lamang ng matinding kahirapan. Yun ang sabi. Kung hindi ka naniniwala sa Bible, wala tayong pagtatalunan. Diba? Wala tayong pagtatalunan. Pero kung naniniwala ka sa Bible, pwede mong i-search. Total, nag-i-internet ka na rin naman ngayon, i-google mo na. Hanapin mo na lang yung mga talata ng Bible na sinasabi itong mga kaganapan na mangyayari sa hinaharap nung panahon nila. Panahon ng Panginoong Jesus. Sinabi na ng Panginoong Jesus yun, sinabi na sa maraming talata ng Bible. At eto na yung panahon natin ngayon kasi nandito na tayo sa tinatawang na end of days. 'Di ba? Mga huling araw, mga wakas ng lupa.
Around 68 to 76% of the 8,200 respondents expected the use of nuclear weapons in the next World War, while between 57 and 73% were of the view that it would lead to greater casualties than World War II. According to the United Nations, World War II claimed at least 60 million lives. Meanwhile, around World War II claim 60 million lives. Ano pa yung mga kagamitan ng mga panahon na yun? Di ba? Kumpara mo sa mga meron ngayon ang mga tao. 25 to 44% respondents believed it would kill most people across the world. A mere 16% German respondents felt that their country could defend them if a third world war broke out, while Ako, stop lang natin. Are you confident that your armed forces can defend your country in World War III? Oh, magandang tanong yan. Magandang tanong yan. Pakisagot sa ibaba. Sagutin nyo nga to. Etong tanong na to. Are you confident? Confident ba kayo na yung bansa natin ay may pagtatanggol o kayang depensahan ng ating AFP o ng ating armed forces? Mga tol, sabi ng US, 71%. Oo, confident sila. Sabi ng France, 44%. UK, 37%. Spain, 32%. Italy, 20%. Germany, 16% lang. Ikaw, mga Pilipino, tayo mga Pilipino, gaano ka ka-confident na ang ating mga sundalo, ang ating militar, kayang depensahan ang ating bansa kung sakasakaling sumiklab itong World War III? Comment ka sa ibaba. 71% of Americans had confidence in the US Army. But who do the Western Europeans and Americans see as the possible reason for starting this war? Between 72 to 82% Europeans and around 69% of Americans felt Russian aggression would be the main cause for World War III to break out. Interestingly, more than 53% of respondents in France, Germany, and Spain felt that the United States could be the most probable cause of another world war, primarily due to US President Donald Trump's stance on Greenland, Canada, Panama, and Ukraine. With 2030 just less than 5 years away, the clock is ticking. Will we see another world war? Ano sa tingin ninyo? Diba? Less than 5 years kasi almost, ano na tayo mga tol mga ngalahati na tayo sa taon na to. Diba? Ano bang month na ngayon? May. Oh, after ng May, June, kalahati na, 6 months na. Diba? Nasa kalahati na tayo ng taon. Ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang nagdidiwang tayo ng New Year, no? Ngayon, mag-6 na buwan na tayo, mga tol. At less than 5 years, sabi nga rito, as early can occur as early as 2030, pwedeng sumabog o pwedeng sumiklab itong World War III. At hindi basta-basta to mga kapatid na pwede nating maikumpara sa mga labanan na nangyari noong 1 and 2 na mga baril noon, bawat putok kasi, 'di ba? Bawat putok kasi ngayon mga kapatid, iba na mga uri ng mga armas ngayon. May mga laser pa. 'Di ba? Mas matitindi na yung mga aircraft carrier ngayon, mga kapatid. Dati siguro wala pa, no? O kaya yung mga unang panahon, mga kahoy pa yung mga barko ng mga panahon na yon. Tapos yung mga jet nila noon, wala pang jet noon eh. Mga eroplano nila, mga warplanes nila doon, mga tora-tora pa. Naalala ninyo kung napanood niyo yung Pearl Harbor, 'di ba? Yung mga sasakyan ng mga Hapon na sumugod sa Pearl Harbor, saka yung mga nagsadatingan dito sa Pilipinas, 'di ba? Mga ganong klaseng eroplano pa, wala nang ganun ngayon. Mga advanced na yung mga jet fighter ngayon, matitindi na ngayon, may mga stealth fighter na, may mga bomber na. Matitindi na ngayon mga tol, may mga unmanned drone na nga na umaatake, 'di ba? At saka isa pa mga kapatid, nung 1, wala pang atomic, wala pang mga nuclear bomb noon. Ang first time ginamit yun sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Yun na rin yung pinaka-last noon. Pero ngayon mga tol, nasa 18,000 ata, no? Kung daw nagkakamali, nasa 18,000 ang bilang ng mga nuclear warheads ngayon dito sa ating mundo. Imagine mo, kahit 10% lang niya ng pakawalan mga tol eh. O, di ba? Walang nagpapatalo sa kanila eh. Kung nakikita nilang matatalo sila, tapos meron silang mga ganong klaseng armas, 'di ba?
damay-damay na lahat. Ganun ang mga mindset nito. Katulad ng limbawa yung sinasabi ni Putin, kung sakasakali daw magigipit na talaga sila at madedehado na yung bansa nila, maglo-launch na sila ng nuclear. O, di ba? Kapag nag-launch sila nun mga tol, tuloy-tuloy na. Ilan ang meron sila nun? Nasa 5,000 plus, mahigit. Di ba? Pag pinasabog nila yung mga yun, syempre babawi yung mga kalaban nila. Tuloy-tuloy na yan mga tol. Eto na nga yun. Ay nako, ingatan nawa tayo. At na sana ay magkaroon pa tayo ng magandang hinaharap mga kapatid at hindi natin maranasan in our life, in our timeline. No, sa timeline natin mga tol. 'Di ba? Huwag nating maranasan 'yon. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.